gabi sa lahat ng ating taga-subaybay. Salamat po sa Panginoon, meron ulit tayong pagkakataon. At pati yung mga nakamonitor sa atin sa internet. Ang ating pong pinag-aaralan ngayon, yung authenticity na sinasabi ng Biblia na tayo ay nilikha ng Diyos. Hindi tayo galing sa isang aksidente na nagkaroon ng Big Bang, pagkatapos ng Big Bang, nagkaroon ng primordial soup sa mundo, at mula sa primordial soup na nagsama-sama yung mga non-organic matters, at pagkatapos nag-produce ng organic matters na pinanggalingan ng buhay. Yun ang deduction itong mga ateista at mga hindi naniniwala sa Diyos. Kasi kung naniniwala sila sa Diyos, hindi sila maniniwalang ang tao galing sa unggoy na nag-umpisa ang lahat ng bagay dahil sa Big Bang. Pinapaalala ko sa inyo ang base ng ating pag-aaral, yung Genesis 1:1, kapatid na Daniel. Nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Itong unang-unang salita sa bungad ng kasulatan o ng Biblia, andito na lahat The totality of everything that exists, nandito na. Binabanggit na dyan ang originator ng lahat ng bagay, ang Diyos. At binabanggit na rin ang totality of creation. Nilikha niya ang langit at ang lupa. Sa Biblia po, dalawa ang direksyon na sinasabi, langit at lupa. Nilikha ng Diyos yan sa pasimula. Kung ano yung pasimula na yon, walang nakakaalam sa atin para bigyan mo ng petsa. Pero masasabi ko, yung sinasabing pasimula dyan ay pasimula ng mundo. At pasimula ng lahat ng bagay na umiiral, mga kapatid. Sa unang talata ng Biblia, gumamit lang po si Moises ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 mga salita para ipakita sa atin, i-introduce sa atin ang pinanggalingan ng lahat ng bagay. Nang 1, pasimula, 2 ay 3, nilikha 4, ng 5, Diyos 6, ang 7, langit 8, at 9, ang 10, lupa, 11 salita sa Tagalog. Sa English, iba. In the beginning, God created the heaven and the earth. In the beginning, God created heaven and the earth. Para sa inyo, o para sa iba, itong ginagawa ko, nonsense. No? Hindi po ito nonsense. I will prove to you later, hindi ito nonsense. Moses introduced the reason of the existence of everything that exists. Actually, sa Hebreo po, yung original na salitang ginamit ay 1, 2, 3, 4, 5 lang po ang salita sa Hebreo na ginamit para i-describe ang origin ng lahat ng bagay na nalikha. Ang mga salita pong ginamit sa Hebreo ay Reshit, pasimula. Tapos, pasimula o una, something like that. Tapos yung sumunod na salitang ginamit sa original na wika, Elohim.
Yun ang pangalawang salita. Ibig sabihin, pasimula, Elohim, tapos, ang sumunod na salita ay Bauraw, which means to create. Yun ang pangatlo. Tapos, ang ikaapat na salita, heaven, Xiaomi. Ibig sabihin na yung langit o the sky. Tapos, Eretz. Yan po. Na ang kahulugan ay ang lupa. 5 salita lang. Inano lang nila yan sa English eh. Dinagdagan sa Tagalog, inevitable kasi para maintindihan ng mga tao. Pero ako maiintindihan ko kung marunong ako ng Hebreo. Naintindihan ko yung ibig sabihin eh. At ito nga isang issue ito, pero hindi ngayon natin pag-aaralan ito. Hindi nang pasimula ay nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Hindi po yun. Kung ako magta-translate dyan, pinapauna ko na sa inyo because alam ko may tututol dito. But come that day na magkakaloob ng Diyos na magkaroon ako ng opportunity na ipaliwanag ito, kung ako magta-translate, hindi ko gagawin yung salitang nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Kundi, if you are going to look it up in the Hebrew, ang nakalagay dyan, nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa. Yun ang verse 1, ano? Ang lupa ay walang anyo at walang laman. Yun. Nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa wala pang anyo at wala pang laman ng umpisa. Yun ang gusto sabihin dyan eh. Hindi nung pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa. Bakit? Kasi, meron pang naunang nilikha ang Diyos kesa sa langit. May nauna pa siyang likhain kesa sa lupa. And we will talk about that siguro more profoundly sa ibang mga pagkakataon. Pero remember, tandaan nyo, narinig nyo ito unang-una kay Brother Eli. Narinig nyo yan sa akin. Na hindi ganyan kung ako ang magta-translate ng Biblia. Ang ilalagay ko, nang pasimulang likhain ng Diyos ang langit at ang lupa, yung verse 2, lupa agad na nakalagay. Ang lupa, walang anyo at walang laman. Di kaya ng pagkaintindi halos ng lahat ng translators na nang pasimula nilikha ng Diyos ang langit. Hindi po totoo. Ang unang nilikha ng Diyos ang langit. Maintindihan niyo po yan. Kasi, ang unang nilikha ng Diyos, lupa eh. Pero hindi itong lupa rito sa Genesis 1:1. Yan po, patutunayan natin yan. Iniiwan ko ito sa ere para lumabas ang mga kritiko, para saka ako tatalakayin. Kung loloobin buhay pa ako, hintay muna natin lumabas. Tuloy na tayo ngayon sa ating pag-aaral, mga kapatid. Ang totoo, kaya may langit at lupa, hindi dahil sa Big Bang. Ang totoo, kaya may langit at lupa, may lumikha. Someone, a person, if we can call him a person, as the Bible call him so, someone, a person, a spirit that exists from eternity, siya ang lumikha. Tawag ng Biblia, Diyos. Nilikha niya ang langit at ang lupa. So, hindi galing sa Big Bang. Ang lahat ng bagay nag-exist dahil may lumikha. Kasi, hindi ka pareho sa Biblia ang ideya ng Big Bang. Na ang lahat ng bagay galing sa Big Bang. Hindi po totoo yun. Po totoo yun. Na
ang lahat ng bagay nag-umpisa sa wala, tapos yung wala, sumabog. Paano yung wala sasabog? Wala nga. At tinan ninyo ang Big Bang Theory. Mag-isip nga kayo, may mga isip naman tayo Basahin natin, kapatid na Daniel, yung Big Bang Theory nila. The Big Bang Theory. The Big Bang Theory has been accepted by a majority of scientists today. It theorizes that a large quantity of nothing decided to pack tightly together and then explode outward into hydrogen and helium. This gas is said to have flowed outward through frictionless space. Frictionless, so the outflowing gas cannot stop or slow down, to eventually form stars, galaxies, planets, and moons. Yan ang Big Bang Theory. Tandaan nyo, ang lahat ng bagay nanggaling sa isang originator. Ang tawag doon sa Biblia, Creator. Creator. Basahin natin ang 93, 5 ng awit. Ang iyong mga patotoo ay totoong tunay. Ang patotoo ng Diyos ay totoong tunay, sabi ng salita sa Biblia. Ang iyong patotoo, totoong tunay. Kaya tayo, nagbabatay tayo sa patotoo ng Diyos. No? Unang Juan, Kapitulo 5, ganito ang ating mababasa sa kasulatan, sa 5:9. Kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, ay lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kaya on that principle, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Yan ang mga salita ng Biblia, salita ng Diyos yan. Kaya ang ating pinag-aaralan yung patotoo ng Diyos. Pagkatapos, kukunin natin yun namang patotoo ng tao dun sa sinasabi ng Biblia para tayo magkaroon ng isang scientific Bible study. Why do I call it scientific Bible study? Kasi ang science kasi, ang kahulugan ng science, orderly knowledge yan Kung uugatin mo yung salitang siyensya, ang kahulugan nun, orderly at saka coherent knowledge yan Sa diksyonaryo, ang kahulugan ng siyensya, lagay nga natin, kapatid na Daniel. Ito po, science, study of physical world, the study of the physical and natural world and phenomena, especially by using systematic observation and experiment, often used before a noun. Especially by using systematic observation and experiment. Ang siyensya, isang pag-aaral o pag-alam ng mga bagay na systematic, may sistema, may order, may discipline sa magitan ng pagmamasid at experiment. Kaya sabi doon sa scientific attitude na napag-aralan ko nung grade 6, a scientist is slow to accept facts, and such statement not supported by convincing proof. Actually, ang siyensya, sa aking pagkakilala, ang siyensya po ay pag-alam ng katotohanan in a systematic, kumbaga order or arrangement of knowledge based on nature and facts of life. Facts. Kaya ang siyensya, ang ground niyan, facts at totohanan. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kung tinatanggap natin ang patotoo ng tao, kasama na rin ang siyensya, di ba? Kasi ang tao nagpapatotoo, siyensya ginagamit ngayon Pati nga yung
nag-aaway na mag-asawa, sinasabi ng lalaki, hindi ko anak yan. Ayaw niya kasing sustentuan eh. Sabi ng babae, hindi po, Judge, anak niya po yan talaga. Ako po nanganak dyan, siya tatay niya. Eh tinatanggi ng tatay, ginagamit na ngayon siyensya. Pakuhanan ng DNA, yung bata, mapapatunayan sa siyensya, anak talaga ng lalaki. Through DNA. So ang siyensya ngayon, nagagamit na magpatotoo dahil may nagsisinungaling. May ayaw maniwala. Ngayon, ang sabi ng salita ng Diyos, kung tinatanggap natin ang patotoo ng mga tao, lalong dakila ang patotoo ng Diyos. Kaya kukuha tayo ng patotoo ng Diyos sa Biblia, at pagkatapos titignan naman natin ang patotoo ng tao. Mga kapatid, gusto ko kayong anyayahan, lalo na yung mga nag-aaral sa mga kolehiyo. Hindi rin naman ako siyentipiko. Pero meron na po akong kaunting kaalaman sa Biblia at sa bagay-bagay